Maligayang pakikinig sa Mini Bible College. Sa araw na ito, sisimulan natin ang bagong serye ng mga aralin na tinatawag na pag-aasawa at pamilya. Ang mga araling ito ay nakasalig sa kasulatan, ang salita ng Diyos. Ito ay may kiling ng pagtatalakay sa paksa ng pag-aasawa at pamilya dahil ipinapalagay nito na ang lalaki at babae ay nilalang ng Diyos at ang pag-aasawa ay nagmula sa Diyos. Mahal ng Diyos ang mga pamilya at ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni Satanas ang mga pamilya at ninanais niyang gawin ang kanyang buong makakaya upang sirain ang mga ito. Maraming sinasabi ang Diyos sa kanyang salita tungkol sa paksa ng pag-aasawa at pamilya at napakarami nating maaaring matutunan. Kaya naman planuhin mong samahan kami para sa susunod na 10 araling habang sama-sama nating pinag-aaralan ang tungkol sa plano ng Diyos para sa pag-aasawa at pamilya. Ito na ang ating guro para sa aralin sa araw na ito sa programa na may bilang NTS 205, unang bahagi at pinamagatang Pag-aasawa at Pamilya. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Hatta. Mga mahal naming mag-aaral, maligayang pakikinig sa isang bagong serye ng mga aralin tungkol po sa isa sa pinakapaborito kong paksa. Nang maliit pa lamang ang aking mga anak, ako po ay tunay namang napakaraming alam sa paksa ng pag-aasawa at pamilya. At gustong-gusto kong magsalita tungkol po dito. Palagi po akong nagsasalita patungkol sa paksang ito. Ngunit nang lumaki na ang aking mga anak, naging tahimik na ako tungkol po sa paksa ng pag-aasawa at pamilya at hindi na ako nagsasalita pa patungkol dito sa loob ng 15 taon. At ako po ay tinanong ng mga matatanda sa kongregasyon kung bakit hindi na ako nagsasalita tungkol po sa pag-aasawa at pagpapamilya. At sinabi ko po, sa palagay ko, alam ninyo ang sagot sa tanong na iyan. At sabi naman nila, totoo. Ngunit kung pag-iisipan at ipapanalangin mo ang tungkol dito, matatanto mong mas kwalipikado ka na ngayon kaysa sa dati. Bakit di mo sabihin sa amin ang tungkol sa iyong problema at kung papaano ka tinutulungan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito? Yun po ang sabi nila. At ginawa ko nga po ang ganun. At pagkatapos ay natuklasan kong ang bawat isa ay may mga problemang kagaya po ng mga problema namin. At napakarami kong tinanggap na mga katanungan. Mas marami kaysa sa mga katanungang tinanggap ko noon. Mga giliw kong kaibigan, kamakilan lamang ay bumisita sa amin ang aking mga anak. Ako po at ang aking asawa ay may 2 anak at syempre naroon po ang mga kamag-anak. Nalabis po naming minamahal na para bang tunay na mga anak na rin. Lahat sila ay dumating at nagkaroon kami ng isang masayang muling pagkikita-kita. Lahat sila ay may maayos na kalagayan, lahat po sila ay may pananampalataya kay Kristo at lubos kaming nagpapasalamat para po sa kanila. Labis na nagagalak para sa kanila na pakiramdam ko po maaari na naman akong maging otoridad sa paksa ng pag-aasawa at pamilya. Tinalakay po namin ang paksa ng pag-aasawa at pagpapamilya ng may kababaang loob. Marahil wala kang karanasan noon at ngayon patungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya na hindi rin namin naranasan ang aking may bahay. Isang gabi po tinawagan ako ng isang babae na dumaranas ng malaking krisis sa kanyang buhay may asawa at nakaramdam ako ng labis na pakikipagdalamhati sa kanya. Kaya naman nasabi ko po, pumunta ka rito at pag-usapan natin ang bagay na ito. At sinabi po niya, opo pastor, hindi mo ito maiintindihan dahil nakapangasawa ka ng isang anghel. Siyempre para sa akin ito po ay isang papuri para sa aking may bahay. At ito po ay totoo. Sumagot po ako sa kanya, ako ay nakapangasawa ng isang banal. Ngunit may sasabihin ako sa iyo. Hindi naging madali ang lahat para sa amin. Hindi kami nabigyan ng isang madaling buhay mag-asawa at pamilya.
Marami kaming dinaanang malalaking mga krisis at naniniwala ako na kapag nagkaroon tayo ng panahon upang maibahagi natin sa isa't isa ang mga krisis na ito, matatanto mo na maiintindihan ka namin dahil napagdaanan namin ang mga ito. At naging pakinabang ang lahat ng mga sakit na aming dinanas dahil nagagawa naming ibahagi ang ilang prinsipyo na aming natuklasan na tunay namang nakakatulong pagdating po sa paksa ng pag-aasawa at pagpapamilya. Heto pa ang isang kwento na may kinalaman po sa ating paksa. Nang minsang nagbibigay ako ng mga payo tungkol po sa buhay may asawa, sinabi ng isang lalaki sa akin, hindi ba natin pwedeng pag-usapan ang tungkol sa buhay mag-asawa nang hindi bumabanggit ng mga bagay tungkol sa Diyos? Dagdag pa niya, ayoko sa lahat ng mga bagay ang patungkol sa Diyos. Hindi mo ba pwedeng tanggalin na lamang ang mga bagay na ito sa ating pinapag-usapan? Pag-usapan po natin ang tungkol sa buhay mag-asawa. Tumingin po ako sa kanya na halos 1 minuto at sinabi ko, Ginoo, ang isa sa atin ay wala sa tamang lugar. Sa palagay ko ako iyon. Dahil kung ayaw mo ang mga bagay tungkol sa Diyos, tiyak kong ayaw mo ang anumang sasabihin ko tungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya. Mga mahal naming tagapakinig, ang aking presentasyon ng mga prinsipyo ng pag-aasawa at pagpapamilya ay matatagpuan po sa banal na kasulatan. Nakasalig ito sa paniniwalang ang Diyos ang lumikha ng pagpapamilya at pag-aasawa. Minsan narinig ko ang kwento tungkol po sa isang lalaki na nasiraan ng sasakyan sa daan, kaya naman ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid po ng daan. May isang taong magara ang kasuotan at sasakyan, huminto upang tulungan ang lalaking ito. Lumapit po ang lalaking nakasuot ng magarang kasuotan at itinaas ang takip ng makina ng sasakyan at inayos niya ito. Nagulat po ang may-ari ng sirang sasakyan at tinanong niya, bakit ang dami mong alam tungkol sa modelo ng sasakyang ito? At sinabi po ng lalaki, ako ang may-ari ng kumpanya na gumagawa ng ganitong uri ng sasakyan. Kaibigan, maaari kang umasa na maayos ng Diyos ang pag-aasawa dahil siya mismo ang nagtatagpo nito. Ang Diyos ang lumikha ng pag-aasawa. Dadalhin po tayo ng ating paksa sa banal na kasulatan at dito ko gustong magsimula. Sa Mateo, kabanatang 19, nang si Jesus po ay tanungin tungkol sa pag-aasawa. Nagtanong siya, hindi ba ninyo nababasa? Ito po ang isa sa kanyang mga paboritong tanong. Sa anumang paksa, naniniwala akong dapat palagian tayong magsimula kay Jesucristo. Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol dito? Sa Mateo kabanatang 19, nang tanungin nila si Jesus tungkol po sa pag-aasawa, sinabi niyang ganito, hindi ba ninyo nababasa ang tungkol sa disenyo at hangarin ng Diyos? Sa pasimula, nagtatanong sila tungkol sa diborsyo at sinabi po niyang ganito, kung nais ninyong maunawaan kung ano ang hangarin ng pag-aasawa, dapat kayong bumalik sa pasimula at pag-aralan ninyo ang layunin nito. Sa ganitong paraan ninyo mauunawaan ang pag-aasawa. Kaya naman mga kaibigan, dito ko gustong magsimula sa ating pag-aaral. Sa Henesis kabanatang 1, doon ay mababasa po natin ang mga salitang ganito. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya ay nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasa ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Sa Henesis kabanata 2, mababasa naman po natin ang kasulatang sinabi ni Jesus sa mga taong nagtanong sa kanya tungkol po sa pag-asawa. Sinipin niya ang kasulatang ito mula po sa aklat ng Henesis kabanata 2. Alam niyong ang salaysay ng paglalang ay naulit sa Henesis. Maraming inuulit ang kasulatan upang bigyang diin ang mga ito. Heto po ang pagbibigay diin sa paglalang na ninais ng Diyos na huwag nating makaligtaan.
Sa buong salaysay po ng paglalang sa Henesis Kabanatang 1 ay tumingin ang Diyos sa kanyang mga nilalang at sinabi po niya, mabuti. Ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Nang lalangin ng Diyos ang pakikipagtalik, sinabi niya, napakabuti. Ngunit pagsapit mo sa Kabanatang 2, makikita mo ang mga salitang hindi mabuti. Ito po ay hindi mabuti. At ano ang hindi mabuti? Sinabi po ng Panginoon, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Diyos ang lalaki, si Adan, at habang siya po ay natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa loob po niyon. At ang tadyang na kinuha ng Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi po ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at pumipisan sa kanyang asawa, at sila'y nagiging isang laman. Iyan po ay sa Kabanatang 2, talatang 18 hanggang sa 24 dito po sa aklat ng Henesis. Kaibigan, muli makikita mong inulit ang salaysay ng paglalang sa Kabanatang 5 dito po sa Henesis, talatang 1 at 2. Ito na ang pangatlong pagbibigay diin sa paglalang ng Diyos sa tao. Nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae, at layunin ng Diyos na sila ay magsama. Dito mababasa mo muli, sinasabing, ito ang aklat ng mga salinlahi ni Adan. Nang lalangin ng Diyos ang tao, siya ay nilalang sa wangis ng Diyos. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan at tinawag na Adan ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Nilalang ng Diyos ang tao sa dalawang bahagi, lalaki at babae. Ang dalawang bahaging ito ang kabuuan ng tao. Nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae at pinagpala sila at layunin po ng Diyos para sa kanila ang magpakarami at punuin ng tao ang mundo. Batid po natin na sinimulan ng Diyos ang paksang ito sa pamamagitan po ng pagsasabing ang dalawa ay magiging isa. May nagsabi na karamihan sa mga mag-asawa ay nagtatalo kung sino sa kanila ang mangingibabaw sa kanilang pag-iisa. Ang problema po ay ito. Lagi nilang nakikita ang kanilang mga sarili na dalawang magkahiwalay na individual sa halip na iisa. Magpatuloy po tayo. Pansinin po natin, mga mahal naming tagapakinig, na ang binibigyang diin dito ay ito. Sa paglalang nilikha ng Diyos ang tao na isang lalaki at isang babae. Hindi ko po nakikitang angkop ang homosexualidad sa plano po ng Diyos. Hindi ko tatalakayin ang tungkol sa homosexualidad sa sandaling ito. Hindi po iyan ang punto rito. Para sa akin, ang punto ay ang homosexualidad ay hindi angkop sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay ang punuin ng mabubuting mga tao, babae at lalaki ang lupa. Ito po ang tinatawag na batas ng pag-aasawa at pagpapamilya. Makikita po natin ito sa mismong salaysay ng paglalang. At inulit po ito ng 3 beses, lalaki at babae, lalaki at babae, lalaki at babae. Sa ating nabasa ay batas ng buhay na maaari nating tawaging ang batas ng pag-aasawa at pagpapamilya. Mga mahal naming mag-aaral, dito po sa ating unang aralin, nais kong ibigay ang pangkalatang ideya ng batas ng pag-aasawa at pagpapamilya. Maaari mong sabihin, batay sa ating mga binasa, na ang pag-aasawa at pagpapamilya ay batas ng Diyos kung saan kalooban ng Diyos noon at sa kasalukuyan ang kumuha ng isang lalaki at isang babae upang gawin silang mag-asawa. Kung pag-aaralan mo ang biolohikong paraan ng paglalang sa kanila, maliwanag po na ang hangarin ng Diyos ay ang pagsamahin ang dalawang tao, isang lalaki at isang babae. At ang pagsasamang ito ay may layuning higit pa sa pagpapala ng lalaki sa babae.
o ang pagpapala ng babae sa lalaki. Ito po ang plano ng Diyos upang punuin ng mabubuting mga tao ang lupa. Kaya kung pag-iisipan mo kung paano maisasagawa ang planong ito, malinaw po na dapat magkaroon ang Diyos ng dalawang mabuting mga magulang. Upang maging mga mabuting mga magulang, kailangan nila ng mabuting asawa at kapareha. At upang magkaroon ng mabuting asawa, kailangan ng dalawang mabuting tao. Ang pagsasama po ng disenyo ng Diyos, nang nilang niya silang lalaki at babae, ay hindi upang gamitin nila ang isa't isa. Ang plano po ay ito. Ang dalawang tao ay magsisilbi sa isa't isa, gaya ng hangarin ng Diyos para sa kanila. Kapag naintindihan mo ang mga prinsipyo ng katuruang ito, at sa palagay ko ay napakalalim na mga ito, makikita mong totoo ang mga ito sa kasalukuyan na gaya rin naman noong panahon po ng paglalang. Nilalang ng Diyos ang lalaki at sinabi niyang siya ay hindi buo. Hindi mabuti na siya ay manatiling mag-isa. Sinabi po ng Diyos, lilikha ako ng bubuo sa kanya, isang kapareha na babagay sa kanya. Ngayon sa mismong pasimula ng pag-aasawa at pagpapamilya, makikita po natin ang mga katotohanan ganito. Ang lalaki ay hindi buo kapag wala pong babae. Bubuuin ng babae ang lalaki. Kaibigan, kung sasamahan mo ako sa kasulatan at pag-aralan po natin ang dakilang plano ng Diyos, ang dakilang batas ng Diyos para sa buhay may asawa at pagpapamilya, sa palagay ko po makikita mong bawat isa ay mayroong papel na dapat gampanan. Sa plano ng Diyos, ang lalaki ay lalaki at lalaki. Ang lalaki ay dapat maging lalaki. At ang lalaki ay mayroong tungkulin. Ang babae naman ay babae at mayroon siyang tungkulin. Ang buong batas ng pag-aasawa at pagpapamilya ay sumasailalim po sa matinding pag-atake sa kasalukuyan. Kaibigan, pag-isipan mo ang tungkol dito. Lahat ng mga itinuturo ng kasulatan ay sumasailalim sa matinding pag-atake mula po sa sistema ng sanlibutan. Maraming mga tao ang nagsasabi ngayon na kailangang patunayan ng mga kababaihan ang kanilang pagiging kapantay ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng kakayahang gawin ang lahat ng mga gawain ng mga kalalakihan. Sa iba pong mga salita, sa pamamagitan ng pagpapatunay na kasing galing ng mga kababaihan ang mga kalalakihan sa paggawa ng mga gawain ng mga lalaki. Mapapatunayan nila ang kanilang kahalagahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kakayahan sa paggawa ng kanilang papel at tungkulin. Yun po ang tama. Kung hindi pareho ang kanilang papel at tungkulin sa isang lalaki, hindi sila magkakaroon ng kaparehong halaga na kagaya ng isang lalaki. Sa isang banda, makakakita ka ng mga kalalakihang nagsasabi sa atin tungkol po sa pangingibabaw ng mga kalalakihan. Makakakita ka rin ng mga kababaihang nagsasabi sa atin tungkol sa pangingibabaw ng mga kababaihan. Isa sa seryoso pong bagay na aking narinig ay ito. Hindi ang lalaki o ang babae ang nakakataas, kundi pareho sila. Kung dalawa sa atin ay eksaktong magkapareho, hindi na kakailanganin pa ang isa sa ating dalawa. Sinadyang lalangin ng Diyos ang bawat isang lalaki o isang babae na walang katulad. Nilalang niya ang ilan sa atin bilang mga lalaki upang punan ang mga kababaihan. Nilalang niya ang ilan sa atin bilang mga babae upang punan ang mga kalalakihan. Ngunit ang sinasabi ng kultura ay ang magkaroon lamang ng iisang kasarian at patunayan na magkasing husay ang kasalukuyang dalawang kasarian. Mga giliw kong kaibigan, imposible ang magkaroon ng dalawang mabuting mga magulang na walang pagsasama na nagmumula sa Diyos. Ang pinakamahalagang bahagi po ng pag-aasawa ay ang dalawang tao na bumubuo dito. Sila ang susi sa pag-aasawang hinahangad ng Diyos. Sa bawat mag-asawa, mayroong 4 na dako kung saan makikita ang problema. Ang unang dako ng problema ay ako. Ako ang isang malaking dako ng problema. Ako ay mayroong mahinang pangangatawan, punong-puno ng galit at puot at tumitimbang ng 100 kilo at hindi ako kinakikitaan ng potensyal.
Sa kabila nito, pinakasalan ako ng aking asawa dahil nakita niyang ako ay mas malaking hamon sa kanya kaysa sa pagpunta niya sa ibang lugar bilang isang misyonero. Sa pagbibigay payo bilang isang lingkod ng Panginoon. Sa pagbibigay payo sa mga mag-asawa na nagawa ko na, heto po ang katotohanang pinakamahirap harapin. Kung wala kang kakayahang aminin ang katotohanang ikaw ay bahagi ng problema, walang sino mang tagapayo ang tutulong sa iyong pagsasama. Kung hindi mo magawang kumbinsihin ang mga tao na harapin ang kanilang mga problema, kung hindi mo sila kayang kumbinsihin na kailangan nilang aminin ang kanilang mga problema, malaki ang kanilang problema. Ang mag-asawa ay walang pag-asa kung walang sino man sa kanila ang aamin sa katotohanang may problema sila at kailangan nilang makipagtulungan sa isa't isa. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, inamin ko ang aking mga problema at dahil dito marami akong natanggap na tulong. Maraming biyaya na nagmula sa Diyos. At kapag nalutas mo ang mga problema sa iyong buhay, nalutas mo na rin ang maraming problema sa iyong pagsasama. Kapag ayaw kilalanin ng mga tao ang posibilidad na mayroon silang problema, ang sitwasyon po ay wala ng pag-asa. Sa araw-araw, maraming mga ganitong tao ang nakikilala ng mga tagapagpayo. Mga taong ayaw kilalanin na mayroon silang problema. Mga taong ang nakikita nilang may mga problema ay ang iba at hindi sila. Kagaya ito ng sinasabi po ni Jesus. Mayroong troso ang iyong mga mata, ngunit naghahanap ka ng mga taong may puwing sa kanilang mga mata. Yan po ay sa Mateo, Kabanata 7, talatay 3. At bukha kang katawa-tawa dahil sa troso na nasa iyong mga mata. Itinalaga mo ang iyong sarili bilang tagapaghanap ng mga puwing sa mata ng mga tao sa mundo. Masyado kang mapamintas at dalubhasa sa mga mali ng iba, lalo na sa iyong sariling tahanan, sa buhay mag-asawa. Inilalagay mo muna ang sisi sa iba. Kaibigan, heto ang isang mahalagang prinsipyo na makikita po natin. Ang pinakadakilang payo sa pag-aasawa sa mundo ay matatagpuan po sa banal na kasulatan. Tinitingnan po natin ang ilan sa mga payong ito tungkol po sa pag-aasawa at habang ginagawa natin ito, makakatuklas tayo ng ilang mga huwaran o modelo. At heto po ang isang huwaran. Ito po ay makatotohanan. Sa tuwing tinatalakay ng kasulatan ang isang pag-aasawa, kinakausap niya ng magkahiwalay ang dalawang mag-asawa. Kinakausap ang lalaki at sinasabi niya sa lalaki kung ano ang magagawa niya. Kinakausap din ng hiwalay ang babae at sinasabi rin sa kanya kung ano ang magagawa niya. Sa unang Pedro, Kabanata 3, sinasabi po ang ganito. Kung ang isang babae ay mayroong asawang hindi sumusunod sa salita ng Diyos, at nagpatuloy po ito sa 6 na talata at walang binanggit dito tungkol sa asawang lalaki. Hiwalay na kinakausap ang babae. Sinasabi nito sa babae, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang magagawa mo tungkol dito, babae. Pwede mong gawin ito at ito at ito. Ganon din po sa mga anak. Kinakausap sila tungkol sa pagiging anak. Hindi nito sinasabi sa mga anak kung papaano nila tuwirin ang kanilang mga magulang. Sinasabi nito sa kanila kung ano ang magagawa nila bilang mga anak. Mga mahal naming tagapakinig, ito po ay isang mahalagang katotohanan. Tanging ikaw lamang ang mayroong magagawa tungkol sa iyong sarili. Hindi ko alam kung gaano kakatagal na naikasal na. Sa ilang mga tao, matagal bago nila ito natutunan. Ngunit sa bandang huli, nasasabi po nila, wala akong magagawa tungkol sa aking asawa. At totoong wala kang magagawa. Hindi ka maaaring sumagot para sa kanya. Sa harap ng Diyos, hindi ka responsable para sa kanya. Sasagot ka para sa iyong sarili at responsable ka para sa iyong sarili at mayroon kang magagawa tanging para sa iyong sarili lamang. Mga mahal naming tagapakinig, natutunan ko po mula sa aking pagpapayo sa mga mag-asawa na kung minsan ang lalaki ay mayroong malaking problema. Sa tuwing magkikita-kita kami, madalas kong naririnig na sinisisi ng lalaki ang babae. Sinasabi ng isang lalaki, kung nakilala ni Moses ang aking asawa, malamang
nadagdagan ng kautusan. Ang tanging nakikita at iniisip ng lalaki ay ang mga kamalian ng babae. At hindi man lamang pumasok sa kanyang isipan na maaaring siya ang problema. At heto siya, mayroong troso sa kanyang mata, ngunit pinipilit niyang maghanap ng puwing sa mata ng kanyang asawa. Siyempre, maaari ring mangyari ito sa babae. Maaari silang maging mga eksperto sa mga pagkakamali sa kanilang mga asawa. Ngunit nakikita mo na ang pundasyon sa pagpapayo sa mag-asawa ay silang dalawa. Kapag nagpapayo ako ng mga mag-asawa, kinakausap ko silang magkahiwalay dahil ganito po ang ginagawa ng kasulatan. At pagkatapos ng mahaba at matrabahong paikipag-usap sa bawat isa sa kanila, isinusunod ko ang paikipag-usap sa kanilang dalawa na magkasama tungkol sa issue ng pakikibagay. Ngunit hindi maaaring pag-usapan ang tungkol sa issue ng pakikibagay hanggat hindi na itatama ang pakikipagrelasyon ng dalawa sa Diyos. Ngayon habang pinag-aaralan natin ang kautusan ng pag-aasawa at pagpapamilya, maaari mong pag-aralan ang mga ito na mayroong makasariling hangarin. Ang tanong ay, ano ang mapapala ko dito? Nais ko ng mas maayos na buhay mag-asawa. Minsan nasabi ko ito sa mga kalalakihang kasama ko sa isang pagtitipon. Sabi ko po, ang pag-aasawa ay hindi po 50% na panukala. Ang pag-aasawa ay hindi po 50% sa isang panig at 50% sa kabilang panig na panukala. Hindi rin ito pagbibigay ng bawat isa ng 100% sa kanilang asawa. Ito po ay pagbibigay ng 100% sa bawat isa sa Diyos. Kung pinag-aaralan mo ang batas ng pag-aasawa at pagpapamilya at tinatanong mo kung ano ang mapapala mo rito, maraming bagay ang makukuha mo mula po rito. Sa palagay ko, isa sa mapapala mo ay ang pagkakaroon ng isang masayang tahanan. At ito po ang pinakamagandang bagay na pumapangalawa sa kaligtasan. Ngunit kung talagang nais mong makinabang sa batas ng pag-aasawa at pagpapamilya, dapat ang maging tanong mo ay ganito: ano ang para sa Diyos dito? Ano ang halaga nito sa Diyos? Bakit itinatag ng Diyos ang pag-aasawa? Bakit nilalang ng Diyos ang tao na isang lalaki at isang babae? Bakit niya ito ginawa? Ngayon, kung susuriin mo ang banal na kasulatan, hindi mahirap makita kung bakit nais ng Diyos na punuin ng mabubuting mga tao ang lupa para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Tunay nga mga kaibigan, ang nais ng bawat mag-asawa ay magkaroon ng masayang tahanan at maitaguyod nila ang kanilang pamilya sa isang masaganang pamumuhay. Subalit ano nga ba at paano tayo makikinabang ng lubusan sa batas ng pag-aasawa at pamilya? Mga mahal naming tagapakinig, pansamantala po muna nating puputulin ang ating pinag-aaralan sa unang bahagi ng ating pag-aaral patungkol sa pag-aasawa at pamilya. At sa ikalawang yugto ng paksang ito ay lubusan nating maiintindihan ang mahiwagang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa at pamilya. Nawa'y makatulong ang mga bagay na ito sa bawat isa. Hanggang sa muli, nawa ang Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin ay puspusin ang ating mga puso ng kanyang kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya mula sa Diyos na ating makalangit na Ama.